Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin latest news. Lagot na nataranta na palasyo sa matinding pasabog ni PRRD. Nako po, bumaliktad na Bersamin. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Ayan, at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Pag-usapan natin ang reaksyon ni Executive Secretary Bersamin tungkol sa blank items sa BICAM report na nung unang pinasabog ito ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinaratangan niya na maliciously fake. So yan mga kababayan, Executive Secretary Bersamin sinabihang peke ang mga dokumentong ipinakita ni former President Duterte. Talagang nagtatay, no? Nagtatay po yung pag-iisip, no, ni Executive Secretary Bersamin at ni PBBM. Paano po nating nasabing parehas po ang kanilang iniisip or pag-iisip? Itong Executive Secretary sinasabing peke, malicious fake, no? Yung sinasabi ni former President Duterte. At ito naman si PBBM sinasabing sinungaling ka, 'di ba? Sinungaling 'yan. He's lying, 'di ba? He's lying. Parang sinungaling ka. 'Di ba? Paano to ngayon? Nako. Ganon na lang ba 'yon? Ganon na lang ba 'yon? May tawag dyan damage has been done. Matapos yung sabihang peke at sinungaling si former President Duterte. Ganon na lang ba yon mga kababayan? No? Ganon na lang nila paratangan ng ating former President? Paano to ngayon? Paano to ngayon? Parang kayo yata ang mga sinungaling. Diba? Kasi marami na po ang nagpapatunay na talagang meron mga blank items. Nako po. Na nagdadala ng fake news ang Pangulong Duterte. Ngayon, naliwanagan na ang Executive Secretary na lumalabas na meron ang blank item sa BICAM report. Idudulog na ito sa Supreme Court. So anong reaksyon ng palasyo? Ito, balita ngayon sa GMA News Online. Basahin ko ang title, Bersamin on supposed blank items in 2025 budget. Hindi kami ang mananagot dyan. Matapos yung sabihang sinungaling ka, peke yan, ngayon sasabihin nyo, hindi kayo mananagot. Aba, paano nangyari yun? Paano nangyari na hindi kayo mananagot? Kayo nga ang dumidepensa. Bakit nyo dinipensahan kung hindi kayo mananagot? Diba? Ganun lang yung kasimple mga kong. Bakit kayo nagdedepensa kung hindi kayo mananagot? Pinagtatanggol nyo lang ba yung gumawa niyan? Or meron talaga kayong alam sa paggawa niyan, no? Ang hirap nyo rin basahin, no? Pero well, anyway, nung una talaga mahirap kayong basahin, pero ngayon, no? Madali na lang kayong basahin. Bakit, no? Bakit madali na lang basahin sila? Una, doon po sa pagpaparatang nila na sinungaling si former PRRD, ang lumalabas mas sinungaling pa sila Eto nga, may nag-comment nga kanina mga kabayan sa last vlog natin. Sabi niya, nako, lahat ng ibinabato nila kay Vice President Sara Duterte, nakurap kung ano-ano pa. Mukhang sila ang nabukulan. Diba? Binatuloy na si Vice President Sara Duterte ng kung ano-anong issue dyan. Diba?
Pero nung bumukol, sa kanila bumukol. Nako po. So sabi niya, Executive Secretary Lucas Bersamin said Friday that the Office of the President would not be held liable if the issue of the supposed blocked items in the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget will be brought before the Supreme Court. Okay? Ito ang kanyang exact statement. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at sa yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge, sabi niya. Ang problema natin dyan is, hindi kami ang mananagot dyan. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil sa BICAM report na yan, wala kaming kinalaman sa BICAM report. Well, totoo nga naman. Ang BICAM report, pananagutan yan ng members ng BICAM report. Of course, under the leadership of the Speaker of the House, Congressman Romualdez, and the Senate President. Sila ang mananagot. So tama ang Executive Secretary ang So yan mga kababayan, ibig sabihin ba nagkakaroon ng sabuatan, no? Between House of Representatives and Senate, mga karibin natin. Parang ganun parang ganun po ang tono, diba? Iisa lang po yung tono nila. Oops, puro sila denial. Oh, siguro sabi nga kanina, baka yung ibang congressman nagsasalita dahil hindi daw naambunan. Nako. Posible rin, di ba? Si Raul Manuel nagsalita Diba? Kakampi nila yan Oh, minsan kakampi, minsan hindi. Oh. Baka pag naaambunan, no? Oh, pag naaambunan sila ng grasya, kakampi. Kapag hindi sila naaambunan, opposition tayo. anuhan ko lang. Nagsalita sila, dalawa sila ng Pangulong Marcos na pinaratangan nila kaagad ang Pangulong Duterte na he's lying. Hindi nila Tama talaga tama. Pinagsasabi nila na wala namang binanggit si PRRD na Dapat nga, parusahan din ng mga ito Ano bang mapaparusa natin dyan? Mapanirang puri ba ang tawag dyan? Yung sinabi ng he's lying, tapos na yung nagpapakalat ng peke daw. Oh. Anong pwede nating iparusa dito sa dalawang ito? Mga kababayan, dito po kay Executive Secretary Bersamin at kay PBBM. Nako, Presidente pa naman. Nako, talaga. Well, anyway, that's our opinion only, mga kababayan. Ha? Kung meron, edi salamat. Kung wala, edi salamat din. tungkol sa GAA. Kasi ang unang pagkakaintindi ni E.S. Bersamin at Pangulong Marcos Jr. na merong blank item sa GAA. Hindi nila alam yung background. Kaya he's lying. Maliciously fake. Oh, ito. Ano tayo ng komento, mga kababayan. Sila, 'di ba? Sila kapag tinitira nila yung mga vloggers, 'di ba? Na tumitira sa kanila, sinasabi agad nila, nako, ano yan, mga fake news niyan, mga fake news. Okay, mga fake news na. Okay na, mga fake news na kung fake news. Pero ngayon, ano ang tawag sa inyo? Ano ang tawag sa presidente natin na tinawag na sinungaling ang ating former President Duterte? Ano naman ang tawag kay Executive Lucas Bersamin na tinawag niyang mga peke ang mga dokumento na hawak ni PRRD? Diba? Fake news din yan. Oh, diba? Oh, kaya nga. Pero wala tayong problema kasi authority po sila, diba? What I'm trying to point out, mga kabayan, nasa demokrasya po tayo. Ito ang dapat malaman ni sino itong nagpapaano sa mga vloggers, nagpapatawag? Si Barbers, yan. Itong dapat malaman ni Barbers, no? Oh. Lahat nandito po tayo sa democratic country. Ang lahat ay may karapatang magpahayag ng kanyang damdamin. Gaya din po ng ginagawa ninyo, di ba? Oh, gaya po ng ginagawa ng ating presidente. Ngayon, Congressman Barbers, total, ayaw mo naman ng mga fake news. Bakit hindi mo tirahin itong dalawa, di ba?
Si President Bongbong Marcos Jr. at si Executive Lucas Bersamin. O, sa pagsasabing sinungaling at peke. Ha? Kay former President Duterte. Sige nga. O ngayon, meron bang humingi ng sorry? Biruin mo yan, dating presidente, one of the most trusted presidents we ever had, paratangan na sinungaling. Tapos ngayon, natauhan na sila. Tungkol pala sa blank items. Dahil ang pinag-uusapan. Hindi kami managot dyan. Tama, hindi sila mananagot. So, sinong mananagot? Okay, sabi ni Bersamin said it is still speculative to make further comments on the matter. He added that the So, ano nang mangyayari ngayon? Diba? Matapos yung sabihan na ganon, eto po ang mangyayari. Total, nangyayari naman to eh. Oh, sa tulang, nangyayari na po talaga to. Wala na pong maniniwala sa inyo sa mga susunod pa ninyong sasabihin. Totoo, diba? At yan ay nangyayari na. Ha? Nangyayari na po yan. Hindi na po ito future. Nasa present na po tayo. Ha? Yung mga sinasabi ninyo, wala na pong maniniwala. Ha? Sapagkat, no? Simula ng pagsimula ninyo, hindi na kayo tumama. Sa mga sinasabi ninyo, kabaliktaran lahat ang nangyayari. Nako po. Hindi ba ito delikado? Napaisip ko na kung delikado ba ito kasi presidente, executive secretary, nagsasalita. Pag nagsalita sila, kung ano man yung sabihin nila, kabaliktaran palagi yung nangyayari, kabaliktaran palagi. Di ba? pick up has yet to know the complexion of the legal challenges. Sabi niya, we are just receiving this from the media that there will be challenges. But until we see the actual complexion of those, whatever challenge may be mounted, it is speculative for us to comment on this. Okay? So, pati si Attorney Vic Rodriguez, nabanggit din niya na some lawyers, and I believe kasama na si Attorney Vic Rodriguez, are planning to bring this matter to the Supreme Court. Of course, yung grupo ni Congressman Ungab, I think yung grupo din ni Professor Cielo Magno, yan, nagsasanib puwersa para idulog sa Korte Suprema ang issue na ito. Okay, so people who reacted dito sa comments ni A.S. Bersamin na hugas kamay ba? Hindi kami mananagot dyan. 10,000 people who reacted, 8,900 tinatawanan. Ibig sabihin, walang bilib. Ibig sabihin mga kabayan, joker, no? Joker po itong si speaker, si E.S. Bersamin, mga kabayan. Biruin mo, ang daming tumawa kaysa po sa naging seryoso, di ba? Ibig sabihin, mga joke-joke lang nila yan. Hirap nito. Ha? Puhunan nyo tax ng pinaghirapan ng taong bayan, tapos joke-joke lang. Nako po. Ang taong bayan dito ngayon sa administrasyong ito pinagtatawanan. Only 805 ang nag-like doon sa statement ni A.S. Bersamin. Ako, tama naman, wala naman silang pananagutan. Kasalanan ito ng BICAM. Ang nakakapagtaka up to now, walang sagot si Congressman Romualdez, Speaker Romualdez, Saltico at Stella Kimbo. Ayaw nilang sagutin, lalo na si Congressman Woman Kimbo, ayaw niyang sagutin ang tanong sa media. Okay, comments. Jonel Hope, sabi niya, this is a very clear, impeachable offense. Okay. Aljon Kapitli, only the higher court can tell if liable or not. That is their mandate. Meryl Jan Lapas, di totoong may blanco sa BICAM report. Of course, Congress and the Senate should be held accountable for the BICAM report's blank sum. But since the President was able to sign it, he is also liable. Correct. Mylene Mendoza, kung hindi pinaalam ni PRRD ang blank item sa Pilipino, hindi ito malalaman ng taong bayan. Correct. Salamat kay PRRD. At malamang sa malamang mga kabayan, kung hindi po ito pinakita ni former PRRD, wala na. Tapos na ito. Malamang sa malamang pera na po ito. Yung mga blankong yan, the amount of blanco, tingnan nyo, the amount of, walang pera. May pera na yan. Kung hindi yan nakita, kung hindi yan nasilip, nako, pera na po yan ngayon, no?
PRRD at salamat sa Diyos na merong nakalam ng blank items. Okay? Mark Andre. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will be pushed aside. Danilo Carvajal. He signed it, sir. Washing hand na. Tama, tama. Nako, naghuhugas kamay na naman kayo. Huling-huli na. Ha? Umaano pa, tawag dyan. Nahuli na. Nandito sa dila ko, hindi ko ma-pronounce eh. Teka lang. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.